Ang napakalaking taunang economic forum ni Vladimir Putin sa St. Petersburg ay naging isang ganap na sakuna. Habang ipinapakita ng Kremlin na maayos ang ekonomiya ng Russia, sinalakay ng mga long-range drone ng Ukraine ang naval arsenal na malapit sa summit, na nilipad ng mahigit 1,000 kilometro. Sa loob ng venue, nahuli sa kamera ang mga pangunahing opisyal ng Russia na literal na nagmamakaawa sa mga mamamahayag na tigilan ng pagtatanong tungkol sa digmaan. Pero alam mo, ang pinakamalaking dagok sa soft power ng Kremlin ay nangyari sa unang araw. Sa pagbubukas ng summit, nilampasan ni Zelensky ang media at nagpadala ng pampublikong liham ng kapayapaan sa bawat bansa, pati na sa Russia. Lubos nitong nakuhang atensyon ng buong mundo, hayagang kinukutya ang 26 na taong paghahari ni Putin at matinding pinaalalahanan siya na sa edad na 73, mabilis nang nauubos ang kanyang oras. Hindi na maitago ang taranta sa likod ng eksena. Upang pigilan ng mga mamamayang Ruso na magbahagi ng mga video ng pag-atake sa St. Petersburg, sinadya ng gobyerno na patayin ng internet access sa pangalawang pinakamalaking lungsod ng bansa. Sa video na ito, hihimay namin ang lahat. Ang biglang panukalang kapayapaan ni Zelensky, ganap na maritime lockdown ng Crimea, at mga mapaminsalang babalang nagmumula na mismo sa inner circle ni Putin. Ngayon, alam niyo na ang pagbubunyag ng korupsyon ng Kremlin, mga pag-atake ng drone sa frontline, at international leaks ay siguradong magresulta sa shadow ban sa YouTube. Hinihiling namin ang tulong ninyo sa pag-like at pag-subscribe sa ibaba. Simulan na natin. Para maintindihan kung bakit mahalaga ang forum na ito kay Putin, dapat mo ring maintindihan kung sino talaga siya. Si Putin, hindi lang mais manalo sa digmaan. Nais niyang magmukhang siya ang nananalo sa digmaan. Kapag naintindihan mo kung gaano kahalaga sa kanyang soft power, lalo na ng Russia at ang sarili niyang soft power, mas malinaw ang lahat niyang linggong ito. Hindi ko sinusubukang palakihin ito. Si Putin ay talagang parang obsessed sa soft power. Tanging sa mga pagkakataong hinihikayat niyang dalhin sa Russia ang Winter Olympics, World Cup 2018 o World Expo, siya nagsalita ng Ingles sa harap ng kamera sa buong karera niya. Gusto niya mapansin ng Russia, kaya handa siyang talikuran ang patakaran niyang laging Russian lang ang salita. Kahit sa panahon ng digmaan at pakikipagnegosasyon sa Estados Unidos, tulad ng pakikipag-usap kay Pangulong Trump at US delegation, hindi siya gumagamit ng Ingles. Nagsasalita siya ng Russian para may kalamangan. Kahit naintindihan niya ang Ingles, nagkakaroon siya ng oras mag-isip bago sumagot o bumuo ng tanong. Noong kailangan niya ng soft power, nagsalita siya ng Ingles sa harap ng kamera. Tandaan din ang tunay na layunin ng economic forum na ito. Dapat sana ito ang eksaktong uri ng sandali, pero sa mas maliit na saklaw. Gusto niyang mapunta ang atensyon sa Russia. Gusto niyang mapunta ang atensyon sa sarili niya. Ang St. Petersburg Economic Forum ay parang ginagaya lang ang Davos dahil hindi iniimbitahan ng Russia ron, kaya gumawa siya ng sarili niyang event. Hulaan mo kung anong nangyari. Kung alam ito ng isang random na tao sa YouTube na katulad ko, siguradong alam din ito ni Zelensky. At ito mismo ang dahilan kung bakit naglabas ng liham si Zelensky sa unang araw ng summit na ito. Halos inagaw ng liham na ito ang atensyon mula sa summit at ibinaling sa Ukraine. Ngayon, ang kopya ng liham na nakikita ninyo sa inyong screen ay ipinadala kay Putin at ipinadala rin sa bawat bansa sa buong mundo. At syempre, ipinost din ito sa social media para makita ng mga katulad natin. Mahaba ang liham na ito, mga 4 na pahina. Hindi ko babasahin lahat, pero ibabahagi ko ang mahahalaga dito. Kailangan ko talagang basahin ang unang 2 talata sa inyo dahil para itong tula. Pakinggan ninyo. Ang liham ay naka-address kay Putin, Pangulo ng Federasyong Ruso, at sinabing, nang ikaw ay maupo sa kapangyarihan sa Russia, mahigit 26 na taon nang nakalipas. Maraming tao sa Ukraine ang positibo ang tingin sa iyo. Gadang nga yan nun. Pero yon ay nakaraan na ngayon. Ngayon, napakalaking mayoriya ng mga Ukrainyano ang positibo. Ang tingin na bumisita ang ating mga drone na pangmalayuan sa pagbubukas ng forum mo sa St. Petersburg. Ito ay natalakay na natin sa huling video. Ang mga drone ay tumawid ng higit sa 1,000 kilometro, mga 700 milya. Alam ninyong mabuti na hindi yon ang hangganan ng ating kakayahan. Alam niyo na siguro ang paksa ng liham na ito. Hindi ito pabor kay Putin, kaya ibibigay ko ang buod. Binanggit niya ang 26 na taong pamumuno ni Putin at laging panalo sa eleksyon. Maisip niyo kung paano ginagawa yan ni Putin. Madalas siyang laitin sa liham.
Pero ang mensaheng nakapaloob dito ay talagang matalino. At hindi lang ito nakikipag-usap kay Putin, nakikipag-usap din ito sa mga mamamayang Ruso. Ngayon, sa kasamaang palad, kung ako ay mahilig tumaya, masasabi kong malamang hindi ito makikita ng mga mamamayang Ruso. Duda akong makikita nila ito sa internet ng Russia. Mahigpit itong binabantayan. Nagiging parang Great Firewall ng TSI na ito. Bukod pa rito, duda akong tatalakayin ito ng Russian media. Dahil sa ilang sinabi niya na baka ikatakot ni Putin ipakita sa mga mamamayang Ruso, lalo na sa mga tumututol sa digmaan na dumarami sa Russia. Pero sinasabi ng liham na, sa totoo lang, ayaw ng mga mamamayang Ruso ang digmaan. Ayaw rin ng mga mamamayang Ukranyano. Hindi gusto ni Zelensky ang digmaang ito. Ang tanging taong talagang gusto ang digmaang ito ay si Putin. Nagsimula ito dahil sa personal na desisyon ni Putin at nagpapatuloy ito dahil kay Putin. At kung gusto ni Putin na itigil ang digmaan, kaya niyang gawin niyang maenden sa mga hangganan, sa mismong linya ng labanan kung saan naglalaban ang magkabilang panig. At pagkatapos, maaari nilang simulan muli ang negosasyon. Maaari nilang simulan muli ang negosasyon kahit saan. Sabi ni Zelensky, hindi ako pupunta sa Moscow gaya ng hinihiling mo. At alam kong hindi ka rin pupunta sa Kyiv. Hindi posible para sa'yo sa politika, kaya hindi ko yon hinihiling. Sabi ni Zelensky, baka pwede tayong mag-usap ng harapan sa neutral na bansa para ayusin ito. Pwede tayong mag-usap at ayusin ito ngayon sa Switzerland, Turkey o alinmang bansang Arabo na parehong nating pinagkakatiwalaan. Hindi lang ito pakiusap, kundi babala sa maaring mangyari sa Russia. Sabi niya, tingnan ng mundo. Unti-unting nawawala ang mga kaalyado ng Russia. Kamakailan, natalo si Viktor Orban ng Hungary, dating masugid na taga-suporta ng Russia sa EU sa eleksyon. Sa tingin ko, hindi lang Russia ang dahilan ng pagkatalo niya. Marami pang issue. Pero malaki rin ang naging epekto ng suporta niya sa Russia. Kaya maraming hindi siya gusto. Sa totoo lang, alam ko malaking dahilan talaga ang suporta niya sa Russia kung bakit maraming tao sa labas ng Hungary ang hindi rin siya gusto. Ngayon, gaya ng maisip ninyo, malaking bagay ito. Ang Ukraine na sinasalakay ay hayagang naglatag ng panukalang pangkapayapaan sa Russia. Bago pa man ang malaking economic forum na ito, kung saan iniimbitahan ni Putin ang mga nanggunang isipan sa mundo, iniimbitahan niya sina Candace Owens at Andrew Tate para mag-isip kung paano masosolusyunan ang mga problema ng Russia. Siyempre, ayaw ito ni Putin. Pero sa kasamaang palad, kailangan niyang harapin ito. Ngayon, dahil sa liyam na ito, parang naipit si Putin sa mahirap na sitwasyon. Tandaan, 4 na taon nang sinasabi ni Putin sa mga Ruso na makukuha nila ang buong silangang Ukraine. Isinama na rin niya, ayon sa batas, ang silangang teritoryo ng Ukraine bilang bahagi ng Russia, pampubliko man o hindi. Ginawang teritoryo ng Russia ito, kaya hindi pwedeng itigil ni Putin ang bigmaan sa frontline dahil nakakahiya para sa kanya. Mawawala lahat ng suporta niya mula sa ilang sumusuporta sa digmaan. At ang kabilang panig nito ay, kung tatanggihan ni Putin ang alok na ito ngayon, siya ang lalabas na ayaw sa kapayapaan. Siyang lalabas na nagsimula ng digmaang ito at gustong ipagpatuloy ito. Hindi maganda ang sitwasyon dahil buong taon nagkunwari ang Russia na gusto nila ng kapayapaan at pinalalabas na Ukraine ang ayaw sa kapayapaan. Ngayon, nag-iiba na ang kalagayan. Ngayon, buti na lang para sa atin, sumagot si Putin. Gaya ng sinabi ko, inilabas ito isang araw bago ang malaking summit ni Putin. At nang umakyat siya sa entablado, tinanong siya tungkol dito. At nagbigay siya ng napakahabang sagot. 10 minuto niyang tinalakay ang liham sa Q&A. Hindi ko ipapakita lahat ng usapan, kundi ang mahahalagang bahagi lang. Nakalimutan kong nabanggit. Pinagtatawanan ni Zelensky ang edad ni Putin. Si Putin ay 70. 3 si Zelensky ay 48. Sabi ni Zelensky, malapit na ang oras mo. Baka mawala ka na bago matapos ang digmaang ito. Hindi mo makikita ang wakas ng digmaang sinimulan mo. Ihinto muna natin ito ngayon dahil mas matagal pa ako nandito kaysa sayo. Hulaan mo? Mukhang tinamaan siya dahil ito agad ang sinagot ni Putin. Pakinggan mo ito. Una, ang sumulat ng liham. Binanggit niya ang edad ko. Kaya. Ano bang masasabi ko? Siyempre, dapat iniisip ng lahat ang kanilang edad. Pero sa tingin ko, marami pang ibang mga politikong kagaya ko ang ginagampanan pa rin ang kanilang tungkulin sa edad ko. At may ilan pa nga na mas matanda pa. Ang pinaka-importante ay hindi ang edad. Mahalaga iyon. Oo naman, talagang mahalaga iyon. Pero ang pinaka-importante ay hindi ang edad. Ang pinaka-importante ay kakayahan at pagiging epektibo sa trabaho. Yung iba kong mga kasamahan na, gaya ng sinabi ko, mas matanda, ay may sapat na enerhiya. Kung maganda ba ang trabaho nila o hindi,
Iyan ay isang pampulitikang panghusga. Pero sa kabuuan, aktibo silang nagtatrabaho. Ngayon, totoo, gaya ng sinabi ni Putin, may mga leader sa buong mundo na mas matanda pa kay Putin. Sa katunayan, si Trump, ang Pangulo ng Estados Unidos, ay mas matanda pa kay Putin. Malinaw na nababahala si Putin dito. Kung di ka naniniwala, tingnan mo paano niya ginagastos ang pera niya. O siguro mas particular, tingnan natin kung paano ginagastos ni Putin ang pera ng mga mamamayang Ruso. Kamakailan lang, mga isang linggo nang nakalipas, may lumabas na leak na dokumento na nagpapakitang ginastos ni Putin ang $26 bilyong mula sa buwis ng mga Ruso para sa personal na pananaliksik sa pagpapahaba ng buhay at kung paano siya mabubuhay ng mas matagal. At tandaan, nung pumunta si Putin sa Beijing noong nakaraang taon, palihim niyang sinabi kay Xi Jinping na pwede siyang mag 3D print ng mga organo para humaba ang buhay niya. Matagal niyang pinag-aralan kung paano mapapahaba ang buhay niya. May ginawa kaming maikling video tungkol dito, kaya panoorin mo. Sobrang takot ni Putin sa kamatayan, kaya gumagastos siya ng $26 bilyong sa mini baboy, mga organong na 3D print cryotherapy chambers at genetic modification. Kasabay nito, siya rin ang nagdulot ng mahigit 1 milyong kaswalti sa panig ng Russia sa digmaang sinimulan niya sa Ukraine. Tunay na pagkukunyari. Ngayon, ang programa niyang ginagastusan ng bilyon ay tinatawag na New Health Preservation Technologies. Ito ay palihim na inilunsad noong 2024 at kamakailan lang ay sinuri ng Wall Street Journal kung ano talagang nangyayari at natuklasan nila kung saan napupunta ang lahat ng perang yon. Sa madaling sabi, nahati ito sa 4. Una, bioprinting. Nagti-3D print na ang mga siyentipikong Ruso ng buhay na tissue at sinasabi nilang nakagawa na sila ng human cartilage at thyroid gland ng daga na layuning makagawa ng human organ replacement sa 2030. Pangalawa, tinitingnan ko kung tama ang pagbigkas ko. Xenotransplantation. Okay, hindi pala ganun kahirap. Ang xenotransplantation ay pagpapalaki ng mga organ na compatible sa tao sa loob ng genetically modified na mini baboy. Pareho pa rin ang deadline, 2030. Ang isa pa ay ultra-low temperature cryotherapy o pagyelo ng tissue para pabagalin ang pagtanda. At ang huli ay gene therapy na direktang tumatarget sa pagtanda ng mga selula. Ang unang totoong palatandaan na nangyayari na ito ay lumabas noong nakaraang Setyembre. Sa military parade sa Beijing, sinabi ni Putin kay Xi Jinping na kaya ng tao palitan ng organo at maging immortal. Noon, pinagtawanan nito ng lahat. Pero alam mo ba ang kahinahinala? Lahat ang nag-post ng video, kahit malalaking kumpanya tulad ng Bloomberg o Reuters, ay binigyan ng cease and desist letter ng gobyerno ng China. Ayaw ng gobyerno ng China na ibahagi ang clip ni Xi Jinping at Putin tungkol sa immortalidad. Pero mukhang nakalimutan nila ang unang batas ng internet. Habang tinatago mo ang isang bagay, mas lalo itong gustong alamin ng iba. Alam na natin ngayon ang programang ito at pinapatakbo ito ng dalawang malapit kay Putin. Isa sa kanila ang anak niyang si Maria Vorontsova, isang endocrinologist na namumuno sa mga genetic program ng Russia na suportado ng Estado. Ang pangalawang tao ay si Mikhail Koladchuk, isang physicist at pinuno ng Koladchuk Institute. Inilalarawan ng Russia ang programang ito bilang para sa ikabubuti ng nakararami. Mahihirapan talagang paniwalaan niya ng mga Ruso dahil halata ang personal na obsesyon ni Putin na mabuhay magpakailanman. Ang inaasang haba ng buhay ng mga lalaking Ruso ay 68, pero si Putin ay 73 na, lagpas na siya sa pambansang average. Alam mo ba kung ano pa? Ang personal na doktor niya na nagsabing dapat mabuhay ang tao hanggang 100 at 20 ay namatay. 2 taon nang nakalipas sa edad na 77. Sigurado akong sobrang nag-aalala si Putin sa kinabukasan niya, kaya malaki ang ginagastos niya. Balik tayo sa Economic Forum. Sinabi ni Putin na di siya makikipagnegosasyon kay Zelensky dahil bastos at walang galang ang sulat nito. At hindi raw ito tamang simula ng negosasyon. May mga bahagi sa sulat na nakaapekto sa kanya. Pakinggan ang sagot niya sa kanilang pagtanggi. Vladimir Vladimirovich Putin. Para kay Vladimir Putin, ang isang economic forum ay isa ring entablado ng politika. Dinamit niya ito para baliwalain ang bukas na liham ni Vladimir Zelensky. Tinukso siya ng presidente ng Ukraine tungkol sa edad at kabiguan ng Russia sa digmaan. Ngunit iminungkahing magtagpo para pag-usapan ang kapayapaan. May mga elementong malupit. Bastos talaga ang ilang parte ng liham na ito. Para sa nito, Para magpatawag o pigilan ang isang pagpupulong at pag-uusap. Sa tingin ko, yung huli. Hindi ang sumulat ng liham ang dapat kong sagutin,
kundi ang ating mga sundalo sa harapan. Sinasabi ko sa kanila, ipinadmamalaki kayo ng bansa at umaasa sa inyo. Ipagpatuloy niyo lang, mga kapatid. Kaya ituturing ko na lang yan na hindi. Pero ngayon, hindi ko pa nakikita ang dahilan. Pero ngayon, hindi ko nakikita ang punto. Walang bahid ng kompromiso doon. Kahit patuloy nakakasama sa ekonomiya ng Rusya ang labanan. Sinabi ng Kremlin sa forum na bukas sila sa pagbabalik ng kanluraning negosyo pero hindi sila nagmamadaling bumalik. Huwag nating kalimutan na economic forum ito. Kaya ang mga mamamahayag ay naroon para magtanong ng mga tanong tungkol sa ekonomiya. Iisipin mo may kinalaman ang mga tanong sa Rusya dahil ginanap ito sa St. Petersburg, ang bersyon ng Davos sa Rusya. Kaya magfo-focus ang mga tao sa Rusya. Tinanong ngayon si Putin ng halatang tanong. Bakit hirap ang ekonomiya ng Rusya? Hindi ganun ka-obvious ang sagot. At siguradong hindi ninyo mahuhulaan ang sagot niya. Sabi niya, Hoy, huwag mag-alala sa ekonomiya ng Rusya. Ang ekonomiya ng EU ang nahihirapan. Sila ang pagtuunan ninyo ng pansin. Pakinggan ninyo ito. Siyempre, naririnig natin mula sa lahat ng panig ang batikos na lumala na raw ang lahat sa ating ekonomiya. Pero bumagsak lang naman tayo sa antas kung saan matagal nang namumuhay ang mga bansa sa Eurozone. Ramdam natin ang paglago. Ang mahalaga ay napanatili natin ang pundasyon ng ating makroekonomikong pulisya. Kumpiyansa ako na masisiguro ang patuloy na pag-usad at pag-angat. Kailangang tiyakin na matibay na maitatag ang mga trend na ito at lalo pang mapalakas ang posisyon ng ating bansa sa mundo at ang ating soberanya. Iyon talaga ang sagot niya. Sa isang Russian Economic Forum, nang tanungin tungkol sa ekonomiya ng Russia, sinabi ng leader nila, huwag mag-alala, mag-focus sa mahalagang bagay. Huwag pag-usapan ang problema. Gusto mo bang malaman ang pinakamasamang parte? Kahit papaano, may sagot si Putin. Nasa entablado si Putin ngayon, kaya sigurado akong handa siyang sagutin ang ganitong tanong. Sa kasamaang palad, si Kirill Dmitriev, pinuno ng ekonomiya ng Russia at ng Sovereign Wealth Fund, ay mukhang hindi handa sagutin ang mahihirap na tanong. Pagpasok niya sa forum, hinarap siya ng Western na reporter na nasa Russia at tinanong ng ilang bagay na kinatatakutan ni tanong ni Kirill. Sa malas, inamin niya ito mismo sa harap ng kamera. Pakinggan mo. Una, simple lang sinagot niya ang tanong. Pero nang itanong ng reporter tungkol sa espesyal na operasyong militar at epekto nito sa ekonomiya, nag-iba ang usapan. Natigilan si Kirill sa harap ng kamera. Tingnan mo. Bumalik kami sa forum at nakausap si kinatawan ng Kremlin sa pamumuhunan Kirill Dmitriev na sa wakas ay umamin na may mga hamon ang ekonomiya. Paano mo ilalarawan ang kasalukuyang ekonomiya ng Russia? Sa tingin ko, mas maganda ang kalagayan nito kaysa sa ibang bansa dahil sa crisis sa UK at Europa, dulot ng kakulangan sa enerhiya matapos nilang iwan ang enerhiya ng Russia. Kaya masasabi ko na mas maganda talaga ang kalagayan ng ekonomiyang Ruso kumpara sa ekonomiya ng UK at Europa. Pero syempre may mga hamon din at ang ekonomiyang Ruso ay magtatrabaho rin para harapin ang mga hamon na yon. 5 taon na ang espesyal na operasyong militar. Hamon ba ito sa ekonomiya? Huwag na nating pag-usapan. Maaari mo naman. Hindi ito pagkakataon. Oo. Hayaan mo akong gawin ito. Sige, ayos lang. Sa puntong ito, kitang-kita na gustong tapusin ng mga opisyal sa forum ang araw at umiwas sa publiko. Doon nagpadala ng panibagong sorpresa ang Ukraine. Hula niyo kung ano yun? Mga drone. Alam niyo ba kung paano namin ito nalaman? Mula mismo kay Pangulong Zelensky na nagbigay ng pampublikong pahayag tungkol dito. Tingnan ninyo. Panahon na para tapusin ang digmaang ito. Pero gusto pa ring ipagpatuloy ng pinuno ng Russia ang labanan. Kaya naman gumagana ang mga parusa ng Ukraine o tinatawag na mga drone ng Ukraine laban sa agresyong ito. Kagabi, nilipad ng ating mga drone ang halos 1,000 kilometro papunta sa rehiyon ng St. Petersburg sa mga arsenal ng hukbong dagat ng kalaban at base sa Krasnodar. Ngayon, ang Krasnodar, sigurado akong mali ang bigkas ko, ay isang isla malapit sa baybayin ng St. Petersburg. Isang napakahalagang isla kung militar ang pag-uusapan at sa kasamaang palad dahil sa pag-atake ng drone ng Ukraine, parang hindi na ito magamit ng mga puwersa ng Russia. Na magandang balita naman talaga. Pero gayon pa man, magpatuloy tayo. Umabot ng halos 500 kilometro sa rehiyon ng Krasnodar ang long-range na parusa natin at tinamaan ang oil depot. Mahalaga ang mga resultang ito mula sa pinagsamang pagsisikap ng Armed Forces of Ukraine, Security Service of Ukraine, at Defense Intelligence of Ukraine.
Dapat itigil ng Rusya ang digmaan at pang-atake sa buhay. Lahat ng kawalang katurungan laban sa Ukraine ay may karampatang tugon. Hindi na ito 2022, kaya ng Ukraine na gumanti at malakas silang tumutugon. Yung imbakan ng bala na tinamaan nila sa St. Petersburg, matagal ding sumabog. Nagising ang mga Ruso sa mga paputok na hindi nila inaasahan. Tandaan, ito ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Rusya. At yung mga paputok na naririnig ng mga Ruso, hindi yun mga paputok ng ika-4 ng Hulyo na naririnig natin dito. Pakinggan ninyo ang clip na inilabas ng babaeng Ruso at ang ingay sa likod. May isa pa tayong clip mula sa isang lalaking Ruso na nagkukwento ng eksaktong naririnig at nakikita niya. Panoorin ninyo. Diyos ko, grabe talaga ito. Naghihintay ako. Sige, umalis na tayo dito. Sa madaling sabi, ang mga bodega sa pangunahing arena ng St. Petersburg, palagay ko sumasabog lahat. Walang katapusan. Ayan, ikinakabit na lang nila ang mga salamin para magamit. Ganun lang nangyayari. Ngayon, heto ang kakaiba. Sa natitirang araw, halos walang lumabas na video mula sa St. Petersburg na di karaniwan dahil isa itong malaking lungsod. Kasi pinatay talaga ni Putin ang internet. Milyong-milyong telepono at computer ang mawawalan ng koneksyon sa internet dahil ayaw ni Putin na pigilan ang mga drone. Gusto lang niyang mapatigil ang mga tao sa pag-uusap tungkol dito. Kaya ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagpapatay sa paraan ng komunikasyon ng mga tao. At sigurado akong nagamit na ng Russia ang estratehiyang ito noon. Parang nakita ko na ito sa isang lumang pelikula ng Soviet Union. Ewan ko sa inyo, pero para nagtatagumpay si Putin sa pagbubuo ulit ng Soviet Union, pero hindi sa gusto niyang paraan. Siguro, ganyan talaga kapag nagsimula ka ng 2 araw na espesyal na operasyong militar. Ngayon, kamakailan lang, iniulat ng Wall Street Journal na pati mga elitista sa Russia ay nagsisimula na magsalita laban sa digmaan na ito at laban sa kung paano ito pinapatakbo ni Putin. Yung mga sumuporta sa digmaan noong 2022 ngayon ay tumatalikod na. Ibig sabihin, hindi sila tutol sa agresyon ng Russia, kundi sa pagkatalo nito. Ito ay tatalakayin pa natin ng mas malalim para sa ating insider members at YouTube members. Kung gusto mong malaman kung sinong tumatalikod kay Putin, anong sinasabi nila, at ang epekto nito sa kanyang kapangyarihan, sumali bilang miyembro ng channel sa ibaba o pumunta sa Basics Insider. Dahil sa suporta ninyo, patuloy kaming gumagawa ng mga video at pinahahalagahan namin kayong lahat. Pwede rin kayong maging miyembro dito o sa Basics Insider. Magkakaroon kami ng maraming video para sa mga miyembro bawat linggo. At syempre, ang suporta ninyo ang dahilan kaya tuloy-tuloy kami.